Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Diyan. Anyway, Opo. attorney, pasensya ka na, no? Alam ko, nakakabingi itong tanong na ito. Palagi na lang ako, sir, nanghihingi ng update sa'yo. But forgive me for asking you for an update, sir. Ano po ba ang latest dyan sa ating mga balikbayan boxes po mula Kuwait? Although, attorney, nakausap ko po si Secretary Kakdak noong pong Wednesday. At can you confirm? Ito, sir, let's go direct to the point. Yes, sabi ni Secretary Kakdak, meron yung daw Mindanao o yung mga Kuwaiti balikbayan boxes na nandiyan sa Davao Port ay ito raw po ay sinisimulan na o sisimulan ng i-deliver. Sir, can you confirm that? Yes, sir. Nag-meeting ho kami last Friday, no, ng DMW. Opo. Napaka-minor naman po kasi nung kanilang requested amendment, no. Ang ginawa lang naman po nila doon sa ating deed of donation, nag-request lang po si Secretary Kakdak na siya na lang ang maging signatory para sa lahat instead of yung regional offices niya. Ang concern din naman ho kasi ng legal namin noon, regional ho kasi yung magiging problema dito. Ibig sabihin, may mga ports kami doon and we're not sure if the secretary is willing, no, to enter into a deed of donation by himself for those particular regional issues. Opo. So ang nangyari ho sa ngayon, sinabi naman niya na i-template na lang natin na kaming dalawa ng Commissioner Bianlage ang pipirma sa any balikbayan box all over the Philippines na within the jurisdiction of the Bureau na i-donate po sa DMW. Dahil sa ano na po nang galing, wala naman ho kami magiging problema doon. At may some very minor editorials lang po. That right there and then nga, pinayagan na namin, sabi namin, sige ho, ibalik nyo na lang sa amin, we'll make the edits and then balik namin sa inyo. But for all intents and purposes, payag naman ho kami dun sa mga edits nyo. So, because of that, sir, yung dalawang teams namin is now coordinating na since formality na rin lang naman tong deed of donation na to, we could begin the process already of inventory ng pagdala sa kanila ng mga items na to para po mapadali, no, itong pag-transfer sa kanila. And sina Yusek Garcia naman po, nagsabi sila na Yusek Aguilar, nagsabi yata sila na very much willing na sila. They're preparing their logistical they have their logistical preparations already for these items. Binolunteer ko na rin po, no, nasabi ko, sir, if you need help, DDCAP, no, Sir Joey Longares, yes, has also signified their intention to help out DMW. Since sabi nga din ng DMW, sir, maraming birth pains to, no, kasi first time natin gagawin. Yes. Well, hopefully, sir, kumbaga, everything will be smoothened out, no, para po mapabilis. Attorney, the last time we spoke, ano po, nabanggit nyo na ang meron palang deed of donation yung nasa Davao Port. Ito po bang nasa Manila International Container Terminal, MICT, ay meron na pong deed of donation at naibigay na po ba ito sa DMW, sir? Apo, following, sir, yung comments na ginawa nila, no, since yun ay magiging template namin, pinalitan na rin namin yung draft namin na deed of donation, no, para dito sa MICP. So, siguro ho, if by Monday, transmit na namin sa kanila yon, and then we'll also coordinate already with the logistical preparations para po pati itong mga taga sa MICP na gamit na balikbayan box may isama na namin, no. Anyway, nung nag-usap po kami ni Secretary Kakdak, nagpapaschedule na rin siya ng pagpunta mismo sa MICP. Sinasabi naman niya, malapit lang naman, at least nasa Manila, puntahan ko na, silipin na namin yung balikbayan box sa MICP para mapaghandaan na natin. At yun naman po, isa-schedule namin next week. Baka pwede kayong sumama, sir, no? Ayun. Para naman po namin, nung nasa kongreso po kasi kami, parang na-realize namin na, yung mga kababayan natin, with all these issues, I think their primary concern is just really transparency, no? Yes. Yung, kumbaga po, pag yung mga tulad nyo, pag nakakasama namin kayo dyan at nare-report nyo sa kanila, mas
mas gumagaan yung pakiramdam nila at nakikita nila may gumagalaw yung mga balikbayan boxes. Attorney Vincent, kahit nga yung maliit na balita, pag nakarinig sila, tuwan-tuwa na sila. So, Opo. we would welcome that and we will wait for that, Attorney. Anyway, Attorney, ito pa, alam nyo, nagpa-pile up na naman, sir, yung mga reklamo na, again, abandoned balikbayan boxes na sa amin, sir. Bukod pa rito, sir, na ilalabas pa lang natin. I'm just wondering, sir, any idea, sir, or any report that may have already reached you tungkol dun sa mga containers na naglalaman ng balikbayan boxes na kumbaga medyo natenga ng matagal na sa mga puerto, sir, or medyo wala pa? Ang sa amin, sir, it's still the same, no? Although pinapa-review ko ngayon kung mayroong mga bagong incidents, especially nag-December po tayo. May days kasi yan para ma-abandon eh. Sabi ko baka naman meron na diyang na-abandon na naman, hindi lang natin na basa system natin automatic na na-abandon. So i-update kayo namin diyan, sir, no. But ngayon ang issue namin itong dalawa, and of course yung Thailand natin na TPE, na ACCE, mga balikbayan boxes. Ang nangyayari kasi diyan, since meron kaming feedback mechanism naman, parang hindi consistent yung sinasabi nung forwarder nila na nag-aasikaso as against sa status namin. So yun naman ho yung ni-resolve namin ngayon, no. Karamihan naman ho dyan, nandito na sa central office, no. Yes. I-review na lang po isa-isa ng aming mga staff dito for them to be able to segregate. Kumbaga ma-confirm lang ho natin yung ginawa namin examination, ma-segregate yung totoong balikbayan box doon po sa mga balikbayan box na sinabing balikbayan box lang, pero nung pag-examine natin, commercial items po yung laman. Pagdating naman po doon, i-assess lang naman ho namin ang duties. So, ang recommendation po is settlement and segregation. Approved na naman po yung konsepto na yon. Yung lang pong mga pagbabayaran, ang kino-confirm na lang po ngayon. At ang sabi ho ng Office of the Commissioner sa akin, by early next week, mukhang matatapos na nila yung review na yan. Ayun, alright. So, sir, early next week. So, do you think, sir, pasensya ka na, attorney, maybe bago mag-March ay baka may release na rin yung mga pwedeng i-release mula sa TP Cargo saka ACCE, sir? Yes, sir. Actually, gusto sana namin before mag-Valentine's Day, meron tayong mga initial na releases, sir, no? Para naman may konting regalo tayo dun sa pamilya ng mga OFWs natin na naghihintay niyan. So, siguro, sir, if we're able to wrap it all up by Monday or Tuesday, nagsisimula na ho tayo niyan by Wednesday, Thursday, Friday, coordinating with the owners. Yung iba po na nandito lang sa Manila, maaari ho namin silang tulungan na mamili na lang ng logistical partners namin para po maisabay na yung Yes. Yung iba ho dyan, may konting sasakyan, pwede na ho nilang pick up. Yes. That is good. So, sir, so far yan po at puro good news. Anyway, Attorney Vincent Philip Maronilla, we are indebted to you, sir. Palagi nyo kami, sir, kami pinagbibigyan. And of course, sir, you always have the time to listen to us, sir, kapag kailangan ka namin. Mabuhay po kayo, sir. No problem, sir. In fact, kami magpapasalamat sa iyo, sir, no. When we were discussing this with Congress, ang laking tulong niyo, sir, no? Kasi ang dami doon aware of the issues because of what you're doing. And again, sir, pasensya na rin kayo, sir, na weekly we'll provide you updates. Makikiusap lang kami, sir, pakiposte lang din sa show niyo kasi marami po talaga nakikinig. So, mamaya po, magpapadala ho ulit si Karen ng latest update. So, para po lang mailagay nyo sa inyong mga social media pages, sir, dahil mas marami kayong following sa amin, sir. So at least maging aware man lang po yung ating mga kababayan. Attorney Vince, sabi ko sa'yo, sumbungan na nga tayo, hanapan ng mga nawawalang balikbayan boxes. Anyway, Attorney, have a nice Friday, sir, at have a nice weekend. Mabuhay po kayo, sir. Thank you very much. Salamat, sir. Salamat din po.